Good afternoon guys, welcome sa ating YouTube channel. So today's video is I'll be making a reaction video dito sa build program ni former President Rodrigo Roa Duterte. So if you're new in my channel, please subscribe, share, and comment on this video. Okay, so nakakami sa mga ganitong balita, kaya ang magagawa na lang po natin ay mag-look back sa mga nakaraan at isa na po dito itong reaction video na gagawin ko. Okay, so simulan na natin guys, let's go! Okay, so 5 years after sa pamumuno, within 5 years ni former President Rodrigo Roa Duterte, i-feature dito sa PTV documentary special yung mga nagawa niya. So hopefully ay mag-look back tayo at be thankful sa mga nagawa ni Tatay Duterte. Let's go! Wow, ganda nun guys oh. Saan kaya yun? Sa Cebu ata yun. After 5 years, ang laki na ng pinagbago. Kabila ang ginagawang kalsada, tulay, eskwelahan, ospital, at mga naglalakihang proyekto. Share ko lang guys, dito sa Leyte nung pandemic, kabila po yung proyekto dito sa mga daanan. No, may mga farm to market road at ngayon napapakinabangan na ho namin. So maraming salamat po. At tanging si Tatay Duterte lamang po ang nakagawa ng ganun na magkaroon kami dito ng kalsada, lalo na dun sa mga liblib na lugar, sa mga bundok na area kung saan nahirapan na yung mga magsasaka gaya ko na mag-travel ng aming mga produce or mga produkto. Dahil sa build program niya nung pandemic, grabe madaming kalsada ang nagawa ko dito sa Leyte at isa-isahin ko pong puntahan yung mga lugar na yon. Kaya make sure to click the notification bell para updated kayo sa mga i-upload ko pang video. Let's go! Na hindi pa nagagawa sa kasaysayan ng Pilipinas. Ngayon pa lang sa panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, masasabi na nga ba na ito na ang golden age of infrastructure? Panahon pa ni Pangulong Ferdinand Marcos nang huling hangaan ng Pilipinas pagdating sa infrastruktura. Dito nagawa ang NLEX, SLEX at ang San Juanico Bridge na kinilala sa buong Asia. Matapos ang panahon yun, wala na. Tapos ngayon, no, binalahura lang ng kanyang anak na si Baybay AM. Ang masyadong ingay na narinig sa mga nagdaang mga pangulo sa larangan ng infrastruktura. Build ang isa sa mga pinakatinutukan ng Pangulong Duterte simulang nang maupo siya noong 2016. Nakita ko po yung political will ni Presidente. Yun talagang kailangan natin para Idol ko to si Senator Mark Villar. Grabe. Salamat po sir. implement ang mga proyekto ng Pilipinas. At para maging developed nation ng Pilipinas, kailangan natin ayusin ang ating infrastruktura na matagal nang pinabayaan. Hindi naman nawawala na may conflict ka ba? Sumasok ako sa cabinet dahil first time ko po. Pero nakita ko naman napaka-importante talaga ng trabaho ng DPWH at napakalaking effect kung may implement po yung build program ni Pangulong Duterte. Ang mga bagong Pilipino. Alam mo, napakaganda. Ngayon, puro puro patayan, nakawan. Teka guys, familiar tong mukha na to eh.
Sino kaya to guys? Pakamin naman sa video. Ng impluensya ng ating mahal na Ang pang-infrastruktura, Diba? Yung bilyon na pondo ginamit sa mga proyekto na nakakatulong sa ating mamamayan. Eh ngayon, trilyon, walang nangyayari. Binubulsa lang, grabe na yun. tinatayang aabot ng 8 trilyon mula 2017 hanggang 20 ang bill. Tingnan nyo yung mga comment guys, di ba? Yan, kay Kuyanggi Hachi, may bagong tulay na naman na nabuksan. From Tats, thanks God, may ganito na sa Davao. Golden Age, maraming matukumpay. I get it, give credit where credit is due. This is one of the reasons why I'm supporting they deliver great infrastructures. Grabe, no? Ngayon, puro pagmumura. So, sa dating presidente na nagmumura, ngayon, napunta tayo sa presidenta na sigo-segundo mumurahin mo. Build mula sa transport at mobility, water, urban development, renewal, Tingnan mo, guys, pati na rin sa linis, disaster tingnan mo, resilience. Nasaan na yun? Yung linis. Hindi rin nakalimutan. Nasaan? Ito. Unti-unti nang napapansin sa paligid, sa kabuhayan at sa buhay ng mga Pilipino ang build mula sa transport at mobility, water, Tingnan mo tong tubig, di ba? Tingnan mo yan, oh. Saan tubig to? Ang ganda, oh, ang linaw. Grabe. urban development, renewal, pati na rin sa disaster resilience projects. Hindi rin nakalimutan maging ang information and communications technology at power. Daan-daang pag-asenso after 5 years, a PTV pre-SONA documentary. You've probably seen videos like these blowing up all over social media. Well, the good news is that you can create them yourself. Ang Build ang pinakaambisyosong plano ng Pangulong Duterte sa infrastruktura. Buong puwersa ang mga ahensya ng pamahalaan upang maisakatuparan ang plano ng Pangulo. The agencies decided to work together, so nagkaroon ng interagency task force. So that's Department of Finance, Department of Budget and Management, NEDA, DPWH, DOTR, and then DCDA. And then that's when the BBB was formed. And at that time, nobody knew what BBB stood for. Supposed to represent the President's most ambitious infrastructure plans. Yung unang hamon sa amin ni Presidente was to decongest EDSA. And you know what that problem meant for everyone. So nung kinausap niya si Secretary Villar and the entire team, sinabi niya kailangan by 2022, EDSA is a totally different experience. So siguro, since day one, we've been working to decongest EDSA and kailangan siguro we start with the numbers. Ilan ba yung naging intervention sa EDSA? And then that's when we realized that EDSA is a 90-year-old road, that it was built during the 1930s. That the last extension of EDSA was only in the 1970s when it was extended to TAF. And then after that, hindi na natin ginalaw yung EDSA. The problem is, dumami yung population natin, it exceeded its maximum capacity by almost 140,000 vehicles. So alam namin, to be able to decongest EDSA, then we have to take out 140,000 vehicles out of EDSA at the minimum to bring it back to its original capacity. Malaki ang hamon ng Pangulo lalo na at madaming problema ang kanilang kinakaharap. Maraming infrastructure ang kailangan ayusin at maging ang sistema sa ahensya.
Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Mark Villar, una niyang tinutukan ang sistema ng gobyerno. Opo, kaya yun ang una, yun ang nung pumasok ako bilang secretary ng DPWH, tinutukan ko talaga yung sistema. Yun, kasi para ma-monitor mo yung ganung karaming project. At any one time, may 15,000 projects ang DPWH. At para ma-monitor mo yan, kailangan mo talaga ng system. So dati po, mano-mano yung pag-monitor ng system. Ayun, meron na po tayong software na monitor sa mga geotagging, sa may mga electronic monitoring systems. Lahat po, kompletong technology na ginagamit natin para ma-monitor. Kaya na malaki ang naging improvements sa implementation ng mga projects at naging tumasa accountability para sa mga operating units namin. Dahil sa sistemang ito, naiiwasan ang mga ghost projects sa pamalaan at ayon pa kay Secretary Villar, marami ang naban ng mga construction company dahil dito. And the good thing about DPWH is that we've mobilized drones already for monitoring. We have geotagging technology. So in fact, before a contractor is able to ask the government to pay for what it's able to accomplish, it has to submit a geotag photo. And because of that reform, we are able to completely get rid of ghost projects within the DPWH. So ngayon po, zero na yung ghost projects in DPWH. Sa pagsisimula ng proyekto upang balutas ang problema sa matinding trafiko, agad na ilatag ang mga decongestion program para sa EDSA. So yung EDSA decongestion program natin was conceptualized and was formed. Ito po yung master plan with 25 projects, including Skyway Stage 3. A lot of people are asking was Skyway Stage 3 accomplished with the same alignment that it was approved before 2016? Hindi po. In fact, it was realigned in 2018. So, was the alignment of Skyway Stage 3 different? Yes. Iba na yun. When we entered the picture, yung accomplishment rate natin for Skyway Stage 3 was only at 8%. Yung overall accomplishment was about 11%. Maraki yung binuno ng administration to make this project a reality. But what's good about this is Skyway Stage 3 is only one of 25 projects. Pauna pa lang ito doon sa pangako ni Presidente, and we can assure you that by 2022, it's going to be a whole different ballgame. Laking ginhawa din sa mga motorista ang pagkakaroon ng reconnection agreement. This is the first time that there's an interconnection agreement. Kasama din po yan dun sa Memorandum of Agreement na pinirmahan when we changed the alignment. So now you can interconnect SLEX and NLEX, completely bypassing EDSA and C5 because of the interconnection agreement. Meaning, regardless of whoever owns the concession agreement, the master plan will be interconnected. Because to us, it doesn't make sense. Nilaban talaga yan ni Secretary Villar. It doesn't make sense that you have to go down to Skyway and then go up again to NLEX just because it's managed by different concession. It doesn't make sense. And ultimately, what we want to make sure is that it's convenient for our motorists. So, yun yung pinaka-importante po sa amin. Proud ako sa mga Can I confess something, Lama? I'm all ears. Since you recommended Monday.com's AI blocks, word got so... yung mga master plan projects na natapos ng DPWH, katulad ng EDSA decongestion. Hindi lang sa Luzon makikita ang mga kamangha-manghang mga proyekto pamalaan ang kanilang pangangailangan. Ang mga katutubo, naranasan din nila ang mga pagbabago sa infrastruktura
ang mga taga Colonsabak, Matanao, Davao del Sur na ikwento ang kanilang hirap noong wala pang kalsada sa lugar. Sir, kanang iskutan, sir, sa wala pa ni karsada, nagpuyo kami diri sa Colonsabak. Pertig yung lisura namo. Kami ang tribo nga gibiyaan sa mga presidente nga naagi. Pertig yung lisura namo. Kami ang tribo nga gibiyaan sa mga presidente nga naagi. Kayon sa ang mo problema diri, sir, bisag kunami masakiton, kunay kanang gipusil, kunay maghikog, una mo abot sa poblasyon sa Matanao, sir, bugnaw ng ilong, patay na. Kay tungod sa kadugay sa tabang nga ambulansyawa kasulod diri sa amo. Ang among gibuhat, sir, kabayo. Pila na katuig na mo, nidako na ko diri hangtod na nanigulang ako, munay among pirming maagian sa kalisod. Sanian nahitabo na sa una sa amo, sir, nawad-an namig paglaom nga naay mo abot sa amo. Bisag gamay lang diferensya, maghikog. Oh, magrementado. Tungod kay wala na may sa gikan pa sa una, diri gyud mi nagpuyo. Namo dinhi sa pinakatumoy nga bukid mao ang among lugar sa Colonsabak ug Datalpitak. Maraming salamat po sa kay Presidente Duterte sa iyang sa mga tulong niya sa mga tribo nga blaan. Pag-abot ni Duterte, dako gyud ang ikatabang niya sa amo. Kini nga mong karsada pay mo bukid, ma'am. Tanan produkto namo gikan sa taas. Pero kay ni abot si Duterte, tanan produkto gawas. Sakyanan ang modala. Mako na mamunta kung wala na pa'y kuan ni presidente ba, padayon siya. Kay dako among utang kabubuton ug diha kami magsugod nga naamay gamay kauswag tungod niya. Noon na wala pa ito, doon kami tumatawid, sumasakay sa balsa. Ay kung baha, hindi ako tatawid gawa ng mamatay ako dahil hindi ako marunong lumangoy. Tapos yung apo ko nag-aaral doon, mabuti ng buhay pang asawa ko, siyang naghahatid. Anang patay na, sabi ko, pasalamat ako dahil mayroon kaming tinatawid. Dati po, ang daycare center, ang ginagamit po namo ay ang barangay hall sa Kiangat ng Kagan Bukidnon. Maliit lang po, meron akong estudyante na 45. Medyo mahirap po ang sitwasyon namin kasi ang gamit ko lang po noon ay mahabang mesa, pagkatapos merong 2 benches. Ang mga bata kasi 45 sila, nahihirapan po kami kasi napakasikip ang lugar. Pero ang mga magulang po nila ay willing na ipadala ang mga anak nila sa school. Ang mga bata rin ay parang everyday ay napaka-excited nila na makapag-aral. This is WPS Office. Documents, spreadsheets, presentations, and PDF tools. Jesus Christ was a prophet. He forecasted future world events. For more than 50 Ayon sa tala ng Department of Public Works and Highways, accomplishments ng July 2016 to December 2020, 144,925 built and constructed,
2,036 constructed, rehabilitated, and improved 5 school workshop buildings and other school facilities, classrooms, 187 constructed, evacuation center. Bago pumasok ang Duterte administration, tinaguri ang worst airport ang Ninoy Aquino International Airport dahil sa pangit na serbisyo, mahabang pila, laglag pala, bukas bagahe at sa mga dishonest na mga airport staff. Problema din sa mga pantalan at maging sa mga tren at riles ang malaking problema ang sumalubong kay Department of Transportation Secretary Arthur Tugade. Nakita ko yung problema, I was challenged. Kasi hinimay ko yung problema. Nakita ko yung tinatawag na low-hanging fruit. Meron yung mga medium-term problem at meron yung long-term na pangangailangan. Polisiya, istruktura. A-addressing ko yan. My mentality is challenged. My commitment is preserved. Tinatawag na low-hanging fruits. Meron yung mga medium-term problem at meron yung long-term na pangangailangan. Polisiya, istruktura. A-addressing ko yan. My mentality is challenged. My commitment is security. Yan at project papuntang Clark. Yun ho yung kabuuan yan. Mula 77 kilometers ngayon, 1,200 kilometers at mas humahaba pa mula sa Luzon, Visayas hanggang sa Mindanao. Sa summary report ng DOTR, 8 ang ongoing construction and ongoing rehabilitation, 4 naman ang for construction. Ang Pilipinas, napakaraming isla, kaya ang mga pantalan, malaki ang tulong sa pamumuhay ng mga Pilipino. Taong 2016, nakita ni Secretary Tugade ang problema sa mga pantalan. Ang Pilipinas ay tinatawag na archipelago. Mas maraming dagat at tubig yan kaysa lupa. Ang problema, walang connectivity. Ito hong maritime sector na kung saan kinabibilangan ng PPA, ng kinabibilangan ng Marina Coast Guard, lahat ho yan, sama-sama yan. Sa termino ng presidente, yung pinakamalaking maritime port, parang airport, ang kapasidad 3,000 passengers. Ang isa pang mas malaking maritime port, 4,000 ang capacity. Yung lighthouse. Ilan ang gumaganang lighthouse dyan nung nag-assume kami? Mga 600, kulang-kulang 600 dyan na lighthouse. Nagulat ka. Ilan dyan ang umaandar? Less than 15%. Ngayon ho, hangarin namin na ayusin lahat yan. So, eto, meron yan. Summary of DOTR PPA Seaport Projects July 2016, March 2021. Kinikilala namin yung liderato ng presidente. Kung naumpisan panalo. Panalo. Hindi man tapos 100%, pagkat sa laki ng problema man ngayon at hindi natapos, maitutuloy nung susunod na administrasyon. Kung naumpisan man ngayon at natapos, then we have achieved the marching order of
buti na lang mayroong poste doon, sangat yung bangka namin, tapos yung